Shalom po mga pamana! Nababasa niyo po ba ang salitang ito? Tama, pananampalataya o sa English ay faith. Madalas natin naririnig ang salitang ito, ngunit ano nga ba ang ibig sabihin ng pananampalataya? Ang pananampalataya sa ibang salita ay pagtitiwala at paniniwala. Ano nga ba ang nagagawa ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos? Kaya nitong makapagpigil ng alon? O kaya naman makapaggiba ng pader? At paano natin mapapatunayan na sumasampalataya o nagtitiwala tayo sa ating Diyos? Kaya naman, ngayon ay alamin at pakinggan natin ang kwento ni Josue at ang Israelita mula sa Biblia. Mayroong isang bayan na ang pangalan ay Jericho. Isinara nila ang pintuan ng Jericho upang huwag makapasok ang mga Israelita. Ang Israelita ay ang bayan ng Diyos noon. Ipinagbawal na lumabas o pumasok ang sino man sa Jericho, kahit ang Israel. Sinabi ng Diyos kay Josue, "Pakinggan mo ito, ibinigay ko na sa iyong mga kamay ang Jericho, upang sakupin ito ang kanyang hari at magigiting na kawal." Subalit, para makarating ang Israelita, ang bayan ng Jericho ay kailangan muna silang tumawid sa ilog ng Jordan. Malalim ang ilog na ito at mabilis ang agos ng tubig. Ngunit may ibang plano ang Panginoong Diyos kay Josue. Mula ngayon ay papatunayan ko sa buong Israel na sinasamahan kita katulad ng pagsama ko kay Moises. Pagkatapos marinig ang plano ng Diyos, ay sinabi ni Josue sa mga Israelita na sila ay magsipaghanda na. Nang tatawid na sila sa ilog, ay pinapila ni Josue ang mga Israelita. Pinauna ni Josue ang mga saserdote o ang may mga tungkulin. Ipinabuhat niya sa mga ito ang kaban ng tipan. Laman ng kaban na ito ay 2 tapyas ng bato kung saan nakasulat ang 10 pangunahing utos na ibinigay ng Panginoong Diyos sa bayan ng Israel. Ito rin ang tanda o sagisag na kasunduan o tipan ng Diyos sa mga Israelita. Buhat-buhat ang kaban, ang mga saserdote ay dahan-dahang papalapit sa ilog ng Jordan. Pagtapak nila sa ilog ay naghimala ang Panginoong Diyos. Ipinatigil niya ang malakas na agos ng tubig at inipon iyon sa isang tabi at natuyo ang lupa na daraanan ng mga Israelita. Kaya sila ay ligtas na nakatawid sa ilog ng Jordan. Nabalitaan ng mga taga-Jericho ang himalang ito, kaya ipinasara ng hari ng Jericho ang mga pintuan sa kanilang lungsod upang hindi makapasok ang mga Israelita. Nang makita ito ng mga Israelita, ay huminto at nagtipon muna sila malapit sa Jericho. Muling kinausap ng Panginoong Diyos si Josue at ipinangakong matatalo nila ang mga taga-Jericho. Sinabi ng Panginoon ang dapat nilang gawin upang mapasok nila ang lungsod kahit na napapaligiran ito ng matataas at makakapal na pader o kuta. Ayon sa utos ng Panginoong Diyos, sa loob ng 6 na araw, kailangan lilibutin ng mga sundalong Israelita ang buong lungsod ng Jericho. At ayon sa bilin ni Josue, huwag silang sisigaw hanggat wala silang ibinibigay na hudyat. Magmamarcha sila sa palibot nito, minsan isang araw sa loob ng 6 na araw. Habang naglalakad sila, ay pangungunahan sila ng 7 saserdote na may dalang trumpeta o tambuli. Kasunod ng mga ito ay iba pang mga saserdote na dala naman nila ang kaban ng tipan. Sa ika-7 araw ay lilibutin nila ng 7 ulit ang Jericho. Pagkatapos ng ika-7 paglibot ay sabay-sabay nilang hihipan ng mga saserdote ang kanilang mga trumpeta at sisigaw ng malakas ang mga Israelita. Ayon sa Panginoong Diyos, kung ito ay kanilang magagawa, ay guguho ang pader ng bayan ng Jericho. Madali na nila itong mapapasok. Buo ang tiwala at pananampalataya ni Josue sa pangakong ito ng Panginoong Diyos. Kaya ipinatawag niya ang mga saserdote at ipinagawa sa kanila ang iniutos ng Panginoon. Sinunod din ng mga sundalong Israelita ang bilin sa kanila ng Panginoong Diyos at hindi nabigo ang mga Israelita. Sa kanilang inaasahan, bumagsak ang pader ng Jericho. Dahil dito ay madali na nila itong napasok ng walang sagabal. Pinatnubayan ng Panginoong Diyos si Josue at naging tanyag ang kanyang pangalan sa lupaing iyon. At dito na nagtatapos ang ating kwento. Ano nga ba ang nagagawa ng pananampalataya sa ating Panginoong Diyos?
Dahil sa pananampalataya o pagtitiwala ni Josue sa mga pangako ng Diyos sa kanya at sa bayan ng Israel, napasa kanila ang bayan ng Jericho. Sila ay tinulungan ng Diyos na makarating sa bayan ng Jericho at masakop ito. Ang imposible ay nagiging posible. At paano natin napapatunayan na sumasampalataya o nagtitiwala tayo sa ating Diyos? Ito ay sa pamamagitan ng ating pagsunod sa utos ng Diyos. Ano-ano ang mga aral na dapat nating matutunan? Pananampalataya at pagsunod. Katulad ng kwentong ating napakinggan, si Josue at ang mga Israelita ay nagtiwala sa mga utos ng Diyos. Sumunod sila sa plano ng Diyos, ginamit nila ang kanilang pananampalataya, sila ay sumunod sa Diyos ng eksakto at walang pag-aalinlangan. Kaya naman sila ay nagtagumpay. Kaya naman kung nais din natin na magtagumpay sa mga hangarin sa buhay, sumunod tayo sa mga utos ng ating Diyos ng may buong pananampalataya. Ang Diyos ay makapangyarihan. Ang Diyos ay may kapangyarihan na gumawa ng mga hindi pangkaraniwang bagay. Ang pagbagsak ng pader ng Jericho ay isang patunay nito. Para sa ating memory verse, James chapter 2 verse 17 NLT, "So you see, faith by itself is not enough. Unless it produces good deeds, it is dead and useless." Maraming salamat mga bata! Miss Pa!